Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time panonood. Just mo na yan, Jeremy's TV. Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin ngayon po, today's reflection. Mga sinyales na ikaw ay blessing o pinagpala. So ayan guys, kasi tayo mga tao minsan na may pakiramdam tayo na kung halimbawa hindi pa tayo ma-ascend sa buhay, parang pakiramdam natin na hindi tayo pinagpala. Di ba? Parang pakiramdam natin, panginahan tayo ng loob. Pakiramdam natin na hindi dinidinig yung panalangin natin, lalo na sa ating kabuhayan. Di ba? So, sa ating mga tao, likas na talaga yon, guys, di ba? Yung talagang kung tatanungin mo na lahat ng tao, gusto, siyempre, yumaman. Dahil wala namang masama dyan, guys. Basta wag mo lang gawin sa'yo hindi maganda. At wag mo lang kalimutan ng Diyos. So, sa Bible, di ba? Isa sa mga binanggit na talagang pinagpala ay itong ating mahal na inang, si Mama Mary. Di ba? Ayon sa Lucas chapter 1:42, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, napakalinaw, di ba? Angel Gabriel ang nagsabi niya. Talaga namang sa kanya naibigay ang corona na yan. At siyempre, kung bakit siya pinagpala, unang-una, siya yung napili, di ba? Na maging ina ng ating Panginoong Yesus. So, wala nang kaduda-duda. Siyempre, Diyos yan. Kailangan malinis at hindi masamang tao. Di ba? Kaya dyan nagsimula, di ba, ang ating Panginoong Yesus nung nagkatawang tao siya dito sa lupa. Pero sa ating mga tao, siyempre, hindi naman lahat, guys, di ba? Hindi naman lahat ng tao ay magiging katulad ni Mama Mary. Isa lang yan, di ba? Siya lang at hindi na mauulit pa yon. Siya lang ang bukod tanging babaeng pinagpala. So sa atin, di ba guys, hindi man natin na magawa yan dahil tapos na nga. Meron din naman nakalagay na Bible verse. So ayon sa mga gawa, chapter 20 verse 35, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Alright? So, napakalinaw, di ba guys? So, kung hindi man tayo naging Mama Mary, eto, sa panahon natin ngayon, pwede rin pala tayong pinagpala. Unang-una guys, di ba? Yung paggising mo pa lang. Paggising mo pa lang, namulat mo ang mata mo, humihinga ka pa, malakas ka pa, isang malaking blessing sa buhay natin. Kasi hindi lahat ng natutulog nagigising, di ba? Hindi lahat ay binibless. Kaya yung paghinga mo pa lang, humihinga ka, ay isang blessing na. At sa maghapon, yan, malakas ka, ay blessing na yan sa atin. So, wala kang sakit. Yung pamilya mo maayos, hindi magulo, okay na. Kahit hindi pa mayaman. Ha? Hindi pa mayaman. Sa ngayon, di ba? At darating yung araw ay kung pagsisikapan mo ay yayaman ka. At meron mga senyales guys na talagang pinagpala tayo. Na pag nilalapitan tayo ng maraming tao, lalo na yung mga mag-anak natin guys, di ba? Kapag may humingi ng tulong sa'yo, nag-chat, di ba? Oh, kumusta ka na? Sasabihin sa'yo, di ba? Pag may kumusta na, ano na susunod? Manghihiram na yun ng pera. Huwag ka nang mainis guys, di ba? Kung anong kaya mo, ipahiram mo na, o ibigay mo na lang din. Diba? Marami kasing ganun. Kultura na natin yan guys, kailangan natin tanggapin sa ating mga Pilipino, lalo na kung nagigipit ang isang tao, talagang manghihiram at manghihiram sa iyo. Minsan nilalakasan na lang yung loob. Kahit hindi nga naman masyadong ka-close, okay lang. Dahil kailangan ng tao. So ngayon, ikaw na merong nilapitan. Kahit pa paano may sobra pa namang konti, hindi naman lahat, di ba? Ibigay mo na. Huwag ka nang magsawang magpahiram o magbigay. Dahil alam niyo kung bakit. Dahil nauna ka ng pinagpala. Kaya ka nga inuutangan, di ba? Kaya ka nga hinihiraman dahil pinagpala ka na. Meron kang sobra, guys. So, ibig sabihin yung sobra na yun, hindi na sa'yo yun. Yung sobrang pera mo, hindi na sa'yo yun para nandun sa taong magchat-chat sa'yo ngayon. Kumusta ka? Pera ng 1,000, pera ng 500, pera ng 2,000. At kung may sobra naman at marami ka pang pagkain sa rep, di ba?
Yung ulam mo kanina, hindi naman naubos, pwede mo pang kainin. Ibig sabihin, sobra-sobra ka na guys. Sobra-sobra ka ng pinagpala. Kaya, huwag mo nang hihindihin. Baka yung tao na yun, yung oras na yun, last. Di ba? Last choice ka na. Wala na siyang ibang choice na malapitan dahil naisip niya kahit paano mabait ka. At kahit alam niya nagiging maayos ang buhay mo, siguro nakikita sa Facebook, baka nagpo-post ka, di ba? O kaya nababalitaan sa mga kaibigan, sa kamag-anak, kahit paano, angat ka sa buhay. Hindi naman kailangan mayaman guys. Kasi minsan mga kaibigan natin, mga kakilala, mga kamag-anak, minsan manghiram lang naman yan, konti-konti lang ay 500, 1,000, 2,000. Mataas na siguro yung 5,000, pera na lang. Kung emergency talaga, at talagang malaki yung kailangan. Siyempre, kung malaki naman, wala ka naman ganun kalaki guys. Ba, manghiram sa'yo ng 2,000, sakto ang sobrang na lang ay 1,000. Sabi mo, 1,000 lang ang pera ko. Okay na yun, at least, di ba? Tumulong ka sa oras na kailangan. At yun, tatanib sa isip ng tao na yun. Kaya bayaran niya o hindi, ayaw mo na. Ibigay mo na rin lang. Di ba? Ayaw mo na, isipin mo na lang. May sobra kang pera, ibig sabihin na una ka nang na-bless ng Diyos. Di ba? Kaya nga dito, napakalinaw sa Lucas na bukod na mas pinagpala ang tao nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So, yun guys, napakalinaw. Kaya, ganun pong gagawin natin, maging generous tayo lagi. Kahit sa maliit na kaparaan. Kahit hindi naman pera, di ba? Kaya nang lagi ko sinasabi dito, yung lakas mo, kailangan ng lakas mo, kailangan ng tulong mo, ibigay mo sa taong nangangailangan. Di ba? Kailangan ng oras mo, dahil marami kang oras. Di ba? May tao nga i-hospital, kailangan ng tulong, o bigyan mo na yung katawan mo at oras mo sa kanya. Yun na lang may tutulong mo. Wala kang pera, di ba? Tambay ka lang, halimbawa, di ba? So, yun po guys. Kaya sana, pasalamat tayo pag-gising pa lang natin. Dahil may maayos tayong pamilya, nagising tayo, malakas tayo. Napakalaking biyaya na yun. Dahil hindi lahat po guys. Yung iba, pag mulat ng mata, nakatambad na yung mga mabibigat na problema. Stress na, di ba? Nangangayayat na, hindi naman ang gagawin. Kaya kung ikaw ay gumising ng maayos ang lahat, may peace, sobrang blessed mo na. Siyempre, yung sobrang pwede mong ibigay pa. Kaya ng pera, oras, lakas, napaka-bless mo dahil binigay sa iyo yan. Diba? Maraming taong may sakit. Gustong tumulong, di na makagalaw. Diba? Paralytic na. Bedridden na. Yung mga laging dinadasal natin dito. Guys. Kaya sana, lagi tayo magpasalamat sa Diyos na blessing tayo at maging blessing sa ibang tao. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansin. Sabayin mo kasi napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, at lalong-lalo na guys, kung ikay magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun. Ay kanyang ipagkakalooban mo ang iyong kahilingan sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na siya sa buhay. Pinanghihinaan na po ng Lord. Nanlalambot na, Lord. Nawawalan na po siya ng pag-asa. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. At sa mga kapatid namin, mga may iniindang sakit ngayon, Lord, yakapin niyo po ng may para ibalik ang kanyang kalakasan. Wala naman pong imposible, Lord. Alam namin na lahat ng bagay posible sa inyo. Ibalik niyo po ang kanyang kalakasan para sa kanya. Ganun din po sa pamilyang gulong-gulo na, Lord. Nasisira na. Magkawatak-watak na. Pagilumin niyo po ang kanyang mga sugat ng nakaraan, lalo na yung kasakitan nila. Pagbigis-bigis niyo po ang kanilang pamilya. Sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung nakakailangan po talaga ng pera. Ay yung kapatid namin, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, ng baon sa mga bata, ang bili ng gamot, kung ano pang pangailangan sa pamilya. So, bless you po, Lord, na aming anak buhay. Kaya nagsusumamo po kami sa iyo, lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at kainahan. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus.
Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos. Espiritu Santo, thank you very much po.